Mga ka-Soundworks, ngayon ay nauuso ang pag-upgrade nitong mga integrated na mga amplifiers. So, ano nga ba talaga mga ka-Soundworks ang dapat nating isaalang-alang pag nag-upgrade tayo gaya ng mga amplifiers na ito? So, ito yun mga ka-Soundworks. Ako po kasi mga ka-Soundworks, once na nag-upgrade po ako, ang isa po sa tinitingnan ko po ay ang ating power supply, itong kanyang voltage at saka ang kanyang amperage. So, dapat po once na nag-upgrade po tayo, tingnan po natin kung kakayanin ba nitong power supply once na nag-change po tayo ng mga output transistors. So, may iba kasi na nag-upgrade, pinupuno ito ng output transistors, itong heatsink. Maliban po dito sa original niya na output transistors ay dinadagdagan pa po dito sa taas. So, hindi po kakayanin nung power supply itong amplifier once na nasobrahan po tayo sa paglagay nitong mga output transistors. Dapat po kasi once na nag-upgrade tayo, dapat match po itong wattage nitong ating output, nitong ating power supply dito sa ating circuit, itong main circuit ng ating amplifier. So, ito po ang original, gaya po nito, ang original po na disenyo nito ay nasa 500 watts po, itong GX5. So, itong kanyang power supply ay naidisenyo po na intended lang po sa circuit na 500 watts. Kaya po nitong kanyang circuit ay nasa 500 watts per channel po ito. So, tama lang po ito na load para dito sa kanyang transformer. So, ngayon, once na nag-upgrade po tayo, magdagdag po tayo ng output transistors, ang mangyayari po dyan, kukulangin po itong ating power supply ng amperahe na kinakailangan nitong ating circuit. Kasi nga po, nagdagdag tayo ng output transistors, ang ating circuit ay syempre tataas po ang wattage. Ngayon, saan kukunin ng circuit natin ang mataas na amperahe kasi itong ating power supply ay nasa 500 watts lang. So, yun po ang mga dapat nating tingnan mga ka-Soundworks once na nag-upgrade po tayo. Dapat po, once na nag-upgrade po tayo dito sa OPT, kailangan din po natin na magdagdag ng amperage po ng ating power supply. Kaya nga po ito tinatawag na power supply kasi siya po ang nagsusupply ng puwersa na ibabato ng ating circuit papunta sa ating load doon sa ating speakers. So, yun po. At isa pa po sa tingnan po natin once na nag-upgrade po tayo, lalo na po halimbawa nagdagdag po tayo ng voltage nitong ating power supply. So once nagdagdag po tayo ng voltage nitong ating power supply, tingnan din po natin itong ating main filter na capacitors. Kasi po baka hindi niya kakayanin ang in-increase natin na voltage. Kaya dapat tingnan din po natin itong mga capacitors. Tapos ngayon, halimbawa, nag-increase po tayo ng voltage nitong power supply. So, magkakaroon po ng conflict dito sa board. Kasi nga po, halimbawa, itong power supply natin ay naidisenyo sa 380038 na voltage. Ganon din po itong ating circuit. Naidisenyo din po sa 38038. So, yun po ang exact na voltage po na fit po para sa kanilang dalawa. Ngayon po, in-increase po natin itong power supply. Magkakaproblema po itong board. Although tutunog po siya, pero magkaroon po ng changes sa performance. Lalakas siya, syempre, kasi tinaasan natin yung voltage. Problema, hindi po normal ang init nitong ating mga output transistors, hindi po siya magiging normal. Kasi nga po, 38, intended lang po siya dapat sa 38 volts, na idisenyo po siya sa 38 volts. Ngayon po, sinuplayan po natin siya ng mga 50 or 55. So, doon po tayo magkakaproblema.
may mga ibang way po na pwede natin gawin. Halimbawa na gusto talaga natin na mag-change ng power supply na mas mataas ang voltage at mas mataas ang amperahe. So, tingnan po natin kung ano po ang mas mataas na output transistors na pwede natin magamit na kakayanin po ang bagong ipapalit natin na transformer. Ganon din po itong kanyang drivers, itong driver transistor. Kasi ito po ang driver, ito po ang final stage ng ating audio bago po makarating dito sa ating output transistors. Itong driver po ay magkakaroon na po ito ng audio kahit wala pa po itong output transistors. Kaya po kailangan din po natin siyang i-set up. Once nag-upgrade po tayo nitong output transistors, kailangan din po natin i-set up ulit itong ating drivers. So dapat may compatible voltage din po na mai-apply po sa kanya. At saka biasing po, kailangan po natin na magre-resetting po ng ating biasing. Kasi itong mga amplifiers na ito, mga ka-Soundworks, ay fixed bias po ito. So naidisenyo po siya kung anong voltage ang mayroon sa kanya nung pinabricate po siya. So once nag-increase po tayo ng supply dito sa transformer, so magkakaproblema po siya doon sa distribution po niya ng ating base voltage. So hindi po madali ang pag-upgrade. So yun po ang mga dapat nating tingnan, mga ka-Soundworks. Simula po dito sa power supply, dito sa output transistors, pababa po dito sa drivers, at saka dito na rin po sa mga maliliit na transistors. Kasi ito po, nangangailanganin po ito ng mga supply. May mga resistors po dito na kumukontrol po sa kanyang supply, positive at saka negative. Na once na nag-increase po tayo ng supply, syempre po, kasama pong aakyat ng supply na papunta dito sa mga maliliit na transistors na ito. Kasama po siyang masusuplayan po natin ng mataas. So ngayon, hindi na po magiging normal ang kanyang function. So yun lang po muna sa ngayon, mga ka-Soundworks. So abangan lang po ang mga next video natin. So